Lahat naman po ng kasalanan ay masama, pero may mga kasalanang hamak na mas masama. Kaya nga kung ang lahat ng kasalanan ay dapat na iwasan, mas dapat po nating iwasan ang ganitong uri ng kasalanan. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita po ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kanya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit, ngunit mahigpit niyang pinagbilin sa kanila na huwag ipapamalita ang tungkol sa kanya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaias. Narito ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong spirito sa kanya ay bibigay. Sa lahat ng mga bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya makikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansang ay tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin niyang tambong nakahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggang ito yung katarungay, mapagtagumpay niyang ganap at ang pag-asa ng tao sa kanya ay ilalaga. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Lahat naman po ng kasalanan ay masama, pero may mga kasalanang hamak na mas masama. Kaya nga kung ang lahat ng kasalanan ay dapat na iwasan, mas dapat po nating iwasan ang ganitong uri ng kasalanan. At ang ganitong uri ng kasalanan ay narinig po nating pinahapyawan, pinatamaan sa ating mga pagbasang napakinggan. Sa ating unang pagbasa ay narinig po natin ang pagkondena ni Propeta Mikas sa mga taong nagpaplano ng masama sa kanilang hikaan. And then gagawin ito kinabukasan o pagdating ng panahon. Di po ba? Yan din ang pinapakita sa atin sa ating mabuting balita, ang pagpaplano ng mga Pariseo at ng marami pang iba na patayin si Kristo. Kaya ano ang sabi ni Mikas para sa mga taong ganito? Sumpain. Sa ibang versions, woe to you, saaban ninyo, kawawa kayo kasi malaking kasalanan to. At ang malaking kasalanan, may malaki ring kaparusahan. Iba po kasi yung kasalanang pinagpapalanuhan sa kasalanang biglaan. Alam niyo yung kasalanang biglaan? Yung dahil sa heat of the moment lang, dahil nadala lang. Lahat naman po kasi tayo ay may kahinaan eh. Lahat tayo natutukso, lahat tayo nadadala, lahat tayo nalilinlang ng demonyo. Pero iba kasi yung kasalanang pinagpapalanuhan. Iba yung planning sin sa falling into sin. Yung kasing planning sin, pagkaplano ng kasalanan, hindi na yan simpleng kahinaan. Yan po ay isang kabuktutan, kalikuan na pinaninindigan. Maliwanag po ang sinasabi ng banal na kasulatan patungkol sa kasalanan. Halimbawa, sa Romans 5:20, if I'm not mistaken, sabi doon, kung saan nandun ang pagsuway, mas lalong nandoon ang grasya ng Diyos, ang mga kaloob ng Diyos, where sin abounds, grace abounds all the more. Sa ibang parte ng kasulatan, sinasabi rin naman na bibigyan tayo ng Panginoon ng pagkakataon, ng paraan para makaiwas, makatakas sa tukso. At logically yun, kasi kung ginagawa ng demonyo ang lahat para pasamain tayo, mas lalong gagawin ng Diyos ang lahat para pabutihin tayo at para makaiwas tayo sa tukso ng kasalanan ay binibigay ng Diablo. Kaya, siguradong bago pa lang nating pagplanuhan, habang pinagpapalanuhan ng kasalanan, nandun na ang nag-uumapaw ng grasya ng Diyos. Nandun na yung paraan ay binibigay ng Diyos para makaligtas tayo sa tuksong yan. Tapos gagawin pa rin natin. Kahit ang attitude ng mga taong nagpaplano ng kasalanan, simple lang. Alam kong mali, pero gagawin ko pa rin. Di ba? Napaka-conceited. And so imagine kung gaano kabigat yung kasalanan yan. Pinagpaplanuhan pa lang natin, nagkakasala lang tayo. And then i-execute pa natin. So patong-patong ng mga kasalanan yan. Kaya iwasan po natin ang kasalanan ganyan, yung kasalanan pinagpaplanuhan. Kahit naman po sa usaping legal at hustisya sa ating lipunan, iba yung murder. Iba yun. Kasi ang murder may elemento na pinagplanuhan. That is why yung ibang nakapatay o pumatay, nandun yung effort ng mga abogado na hindi man mapawalang sala, ibaba. Wag lang murder. Homicide, ganun. Pero wag murder. Kasi
Malaking kasalanan, malaki rin ang kaparusahan at ganun din sa pagkakasala natin sa Panginoon natin. Sabi nga po ng Panginoon mismo sa Mateo 15:19, ang pagkakasala natin ay nagsisimula sa puso natin. Kaya gwardiyahan po natin, hindi lang yung kinikilos natin, kundi yung iniisip at isinasa puso natin. Huwag tayong magpapatagal diyan, huwag tayong pagpapahimlay diyan, huwag tayong magpapatahanan diyan, magpapatira diyan ng masamang kaisipan, ng masamang kalooban. Kasi magreresulta sa pagpaplano ng masama. Ayan eh. At ang masamang laging pinag-iisipan, gaano man po kasama yan, gaano man kahirap gawin yan, unti-unti nang nagiging madali sa ating isipan, sa ating kalooban, unti-unti nang ang nagiging pananaw natin, madali nang gawin yan kapag lagi nating pinag-iisipan. Yan ang panlilinlang ng dyablo, kaya iwasan po natin yan. Manapa ang lagi po nating isipin at pagplanuhan, yung mga gawang mabuti, pagtulong sa nangangailangan, paghingi ng tawad, pagpapatawad, pagsisimba. Kung nahihirapan tayong gawin yan, kung ano man yung kabutihan na dapat nating gawin at nahihirapan tayong gawin, pag-isipan natin lagi, pagplanuhan natin lagi. Kasi gaano man kahirap yan kapag lagi nating pinagpaplanuhan, sa grasya at awa ng Diyos, magagawa at magagawa natin yan. So palitan natin yung laman ng puso natin. Huwag masama, mabuti ang ilagay natin. At ang mangyayari pag ganon, hindi pa man natin ginagawa, may nangyayari ng mabuti sa isip at sa puso natin habang ito'y pinagpaplanuhan natin hanggang sa ito pa nga ay gawin natin. Sa gayon, mapapanatili nating malinis ang laman ng isip at puso natin. Ito po sana ang hiling nating biyaya sa ating banal na pagdiriwang. Sa gayon din, sa awa at tulong ng Panginoon, maging madali na rin para sa atin ang gumawa ng mabuti. Amen. Lagay natin ang ating kanang kamay sa tapat ng ating puso. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong may magagawa ang Diyos. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong may magagawa ang Diyos. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat anak niya ako, mahal niya ako. Alam kong diringgin ng Diyos ang samo ko, sapagkat alam niya maghihirap ang nilalaman ng puso. Kung ako'y magtatapat, sa Kaniya'y maglilingkod, alam kong diringgin ng Diyos ang samo. Pumikit tayo. Panginoon, tulad ng mahal na ina, mapili ko sana ang ilalagay ko sa aking puso. Ang pag-iisipan ko, ang itatanim ko, ang pagbubulay-bulayan ko. Yung mga mabubuti lang sana. Sapagkat nakakapagod din ang magkimkim ng galit, ang magkimkim ng lungkot. Nakakapagod din kasi tumutubo eh. Para bang gumagawak yung sakit, gumagawak yung lamat. Tulungan mo po ako, Panginoon, na hindi na i-recall yung mga masama at masasakit at pangit ang sitwasyon sa buhay ko. Tulungan mo kong ma-inspire ng kabutihan. Hallelujah! Lalo pat nandyan ka naman. Hallelujah! Binibigyan ako ng kapahingahan. Siya ay muling babalik sa hindi kanya iiwan. Hindi kanya pababayaan. Paniwalaan mo. Hallelujah! Purihin ang Diyos. Hallelujah! Sa takdang panahon, babalik ang Panginoon upang tayo ay tapat siya sa kaniyang mga pinangako sa atin. Sabihin mo sa sarili mo, mayroong magandang mangyayari sa iyo. In order to have a healthy heart, you should heal thy heart. Heal your heart.
alisin mo yung mga nakatanim na negative. Upang mas maramdaman mo yung sinasabi natin sa dasal na ito na mayroong magandang kailangan. Hayaan mo magtanim ang Diyos ng mabuti sa puso. At yun ang siyang diligin mo, yun ang siyang alagaan mo, upang yun ang siyang magbunga sa buhay mo. Papuri sa Ama at sa Anak sa Espiritu Santo. Kaparanahan sa unang-unang, ngayon magpakailanman at magpasa walang hanggan. Amen. Thank you for watching. Please like, share, and subscribe.